Sunod-sunod na aberya sa mga power plant ang tinutumbok na sanhi ng blackout sa Mindanao noong February 27. At dahil pa rin sa patuloy na brownout doon ngayon, tiis-tiis sa init at dilim ang mga taga Mindanao. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa tagal ng brownout, it's more fan na raw ngayon sa Mindanao. Fan o panay-pay-pay na raw sila. Sa Zamboanga del Sur hanggang 7 oras ang rotational brownout. Pero sa ilang lalawigan, umaabot pa raw ng mahigit 10 oras na walang kuryente. Apektado lalo ang mga negosyante. Ang ilan nga, nagbubukas ng tindahan hanggang hating gabi para makabawi sa mga oras na tigil ang operasyon nila dahil walang kuryente. Ang mga estudyante nagtitiyaga sa ilaw ng kandila sa paggawa ng assignments. Para sa Department of Energy, hindi talaga fun o nakakatuwa ang krisis sa kuryente sa Mindanao. Si Energy Secretary Carlos Jericho Petilla kinutya kahapon ni Senador Sergio Osmeña sa kapalpakan umano nito. Pero ayon kay Petilla, hindi siya magre-resign. President recruited me. Okay, I want to make it also clear that it's not as if I lined up for the job. It's actually I'm doing I'm trying to help the country just like the rest of the cabinet members. And for as long as I have his trust, okay, I remain in the position. Ang coal plant ng STEAG State Power Inc. ang natukoy ng Department of Energy na sanhi ng blackout sa Mindanao noong February 27. Nagbawas daw ng load o pinuproduce na kuryente ang STEAG Power Plant sa Misamis Oriental na may 240 megawatt capacity. Pero di na kayanan ng Agus 1 ang biglaang pagtaas ng power generation. Nagtrip ang transformer nito. Nagsunod-sunod na ang aberya sa hydropower plant Agus 7, Agus 2, Agus 5 sa Lanao, Mount Apo Geothermal Power Plant sa North Cotabato at Pulanggi sa Bukidnon. Sa loob ng 85 segundo, nag-collapse ang buong power grid ng Mindanao. In effect, ang nangyaring blackout sa atin sa Mindanao was due to a demand and supply imbalance, causing under-frequency due to the combination of events of unwanted loss of generation of the STEAG unit. Nagulat ang STEAG sa pahayag ng DOE. Hindi raw dapat maging dahilan ng pagkakaroon ng aberya ng iba pang power plant at pag-collapse ng buong grid ang pagbawas nila ng load. Minabadali na raw nila ang pagkukumpuni ng kanilang nasirang generators para makabalik na sa normal ang operasyon. Siniguro ng DOE sa Hunyo 4 maibabalik na raw ang kuryente sa buong Mindanao. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.